Let's pray po. Aming Diyos, noon, ngayon at magpakailanman, dinadakila po namin ang inyong pangalan, Lord. We believe, Lord, the main reason why we're all here, it's all because of you, O God. Wala pong ibang dahilan. Not because yung friends namin nandito, not because sinabi ng sa leader namin, but Lord, maitama mo yung puso namin that the reason why we're here, it's because we want to get to know you, O God. We want to worship the true God. We want to worship you, our God, our King, and you deserve this whole life, Panginoong Diyos. And right now, O God, we're praying, we're asking, dumating po kayo, Panginoon, sa oras na ito. Maranasan po namin ang presensya niyo, Lord God. Yung galak, yung saya, Panginoong Diyos, amin pong maranasan. Anumang pusong nabibigatan, anumang pusong nahihirapan, Lord God, hayaan po ninyo na maranasan namin ang kapahingahan sa inyo pong presensya, Lord. Right now, muli po namin kayong wini-welcome in this place. Thank you, Lord, because we're worshiping the one true God. We're worshiping the Lord of Lords and King of Kings. And right now, Lord God, marapat pong lumapit kayo sa amin, makatagpo po ng bawat isa ang inyo pong presensya at amin pong maintindihan kung ano po yung nais niyong sabihin sa amin this afternoon. Lord, lahat po ng papuri, lahat ng pagsamba sa inyo lamang po, Panginoon. Ito po yung aming prayers in Jesus' name. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Yan. Let there be light. Okay. So, good afternoon po sa bawat isa sa atin. Kahit medyo madilim pa, pwede bang batiin mo yung katabi mo at sabihan mo ng magandang hapon. Ayan, pwede bang kamayan natin yung mga katabi natin? At kung may nakikita tayong first time na nakarating lang ngayon, pwede bang sabihin natin na masaya tayong kasama natin sila? Ayan, maliwanag na. Okay, napakagandang makita ang magkakapatid na sama-samang sumasamba sa ating Panginoon. So, ayun po, maraming salamat sa Lord sa araw ng linggo at meron pong kapahingahan sa kanyang presensya. Sino po dito naranasan ang presence ng Lord nung tayo ay sumasamba kanina? Amen. Praise God. And simula pa lang po yun, marami pa pong gagawin at I believe, meron pong sasabihin ang Lord sa atin this afternoon. So ngayon po, ang topic po na pag-aaralan natin this afternoon ay, ayan, nakasulat po sa taas, Building Legacy Through Prayer and Fasting. Pwede niyo po ba akong sabayan dito sa title po ng ating pag-aaralan ngayon? 3, 2, 1... Building Legacy Through Prayer and Fasting. So ano po kaya ang sasabihin ng Lord sa atin patungkol dito? So gusto ko po munang batiin ng bawat isa. Hello everyone. And I'd like to welcome ang bawat isa to our worship, the Sons and Daughters Worship. So ang katabi mo, ang tawag sa bawat isa sa atin ay ka-SND. Or yung katabi mo ay Sons or son or daughter ng God. Sige po, magpapasimula na po tayo. Naiisip niyo po kaya bakit ang pangalan or ang tawag sa ikatlong Sunday at ikatlong worship natin every Sunday ay Sons and Daughters? Siyempre yung iba may idea na. Pero siyempre yung mga kapatid natin na ngayon lang natin nakasama, maybe nagwa-wonder sila, bakit nga ba Sons and Daughters Worship? Kaninong anak ba tayo? So, dun po tayo muna pupunta. We are called sons and daughters because we are God's children. The Bible calls us sons and daughters of God in 2 Corinthians 6:18. Yan, sabi po dyan, "And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty." So ano po sabi ng Lord? I will be a father to you. So ang Lord daw yung magiging father natin. And ano daw po yung tatawag sa atin? Tayo ay sons and daughters ng Lord Almighty.
Ito pong sons and daughters, this is not just a nice title. Pero mga kapatid, this is our identity. Okay po yun? Hindi siya yung parang ang gandang pakinggan na ako ay nag-worship at ako ay mag-SND or magsa-sons and daughters worship. But ang leaders natin pinag-pray to, that our name and our identity is that we are called the sons and daughters because ang Father natin ay ang Father natin in heaven. Naintindihan po natin yon? Kaya ang pangalan po ng ating worship or ang service natin, our identity is we are the sons and daughters. Ngayon po, para lang mas maintindihan natin, let's think about this. When you're part of a family, kunyari part of Reyes family, kunyari ganun lang. When you're part of a family or Reyes family, yung Reyes family na yon, kung parte ka doon, syempre kine-carry mo yung name na Reyes, kine-carry mo yung values and yung legacy ng family na yon. So ganun din po, kapag parte ka ng pamilya ng Diyos, you carry the name of the Lord, you carry the value of the Lord, and you carry the legacy of our good God. Naintindihan po natin yon. So true yon when tayo ay naging anak na ng Diyos. Sino po dito naniniwalang anak siya ng Diyos? Taas ang kamay. Okay, so confirmed. Lahat tayo either son or daughter ng God. Ngayon po, true yun kapag tayo ay anak din ng Diyos. Hindi na tayo anyone lang, pero belong ka kay God, your Father. You carry His name, you carry His value, and you carry His legacy. So yun po yung atin. Pero mamaya, pag-uusapan natin ano ba yung legacy. I just want first na ma-establish sa atin kung sino tayo. Kasi for us to be effective in building a legacy, we first need to know who we are in the Lord. And tayo po again ay sons and daughters of God Most High. So ang tanong muna, later pag-usapan natin kung ano yung legacy, pero gusto ko lang i-flash itong question na to kasi ito yung most common question of young people today. Ng mga kabataan, sige, next slide po. Ayan. What is the purpose of my life? Maraming kabataan, they don't know why they're existing. Sometimes, they just live to die. Parang nabuhay lang ba ako para one day mamamatay din ako? O kaya nabuhay lang ba ako para eventually magpakapagod, magtrabaho, mag-aral, and like that. Pero ang pinakakailangan nating malaman, ano nga ba yung purpose ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos? Kung noon, hindi pa tayo called sons and daughters, okay lang na wala ka pang purpose. Pero ngayon, tinaas mo yung kamay mo, sabi mo, anak ka ng Diyos, now I want you to know that you have a purpose. And yun po yung pag-aaralan natin. Kapag anak ka ng Diyos, may purpose na yung buhay mo at hindi ka na lang nabuhay para eventually mamatay. You're not just a young person trying to figure things out. Hindi na po tayo yung young people na hindi alam kung saan patungo, hindi alam kung ano yung gagawin sa buhay. We are the young people na may purpose. Naglilive tayo ng buhay natin hindi na lang as ordinary life, pero living an extraordinary kasi anak ka ng Diyos. So ang Lord, hindi niya inintend na mamuhay ka as small or safe life lang. Tingnan po natin sa John 14:12. Andyan din yan sa slide. So sabi dyan, whoever believes in me will do the work I have been doing, and they will do even greater things than this. Si Lord po yung nagsabi nito. Para sa mga anak niya, ito po yung gagawin natin. Gaya nga po ng sabi ko kanina, if we will be talking about building a legacy, kailangan ma-establish muna sa'yo yung identity mo na anak ka ng Diyos. Kasi you will never be effective in building the legacy if you don't know who you are. Kaya mga kapatid, I want to establish again, anak tayo ng Diyos. So yun, sons and daughters, God called us to build a God-honoring legacy. Again, tayo po ay tinawag ng Diyos para mag-build ng God-honoring legacy. That means, yung sabi kanina ni Jesus, na kung sino man yung naniniwala sa Kanya, sino po dito naniniwala kay Lord Jesus Christ? Nagbibilib kay Lord. So kung tayo ay naniniwala kay Lord, magagawa din daw natin ang ginawa ng Lord Jesus Christ dito sa earth. Ano po ba example ng nagawa ni Lord dito? Example? Nagpagaling ng sakit,
So yun daw, magagawa daw po natin yun basta tayo ay naniniwala. That means we are able to heal the sick, to love the unlovable, to perform miracles, and to bring hope to a broken world. Yun po yung tawag ng Lord sa atin. Kasi kung titingnan po natin yung buhay natin bilang young people, as if walang silbi at walang saysay yung buhay mo kasi kabataan ka lang. Di ba po, some people outside, may mindset sila na kapag young people ka, wala kang ambag kasi bata ka pa lang. Kasi young people ka. But when you are sons or when you are son or daughter of God, that means meron ka ng purpose at meron ka ng gagawin sa mundong to. We are called not to blend in. So ang sons or ang son or ang daughter ng God, hindi na nagbe-blend in sa mundo. So pag sons and daughters, sino ulit? Taas ang kamay ng anak ng Diyos. Hindi na daw nagbe-blend in, so hindi na nagmumura yan. Kasi sa labas, kasi ang anak ng Diyos hindi dapat nagmumura. So dapat sa labas, hindi ka na nagmumura. Tignan mo yung katabi mo, nagmumura pa ba yan? Huwag mo ilalaglag. Huwag mo pakita yung screenshot ng GC niya. Huwag ilalaglag. Pero again, hindi ka na nagbe-blend in kasi ikaw ay anak ng Diyos. So you don't blend in because you're son or daughter of God. Tayo mga kapatid, I want you to know that God called us to be a game changer, history maker, and world shaker. Hindi na tayo parang walang saysay ang buhay. Tinawag ka ng Lord for bigger things, for bigger purpose. Ngayon, tignan natin yung buhay ng mga disciples ng Lord. Ordinaryong tao lang din sila. Sino po dito kilala yung mga disciples ni Jesus? Kahit isa lang. Si Peter. Kilala po ba niyo si Peter? Ordinaryong tao lang si Peter. Anong trabaho ni Peter? Fisherman. Wow, very good. So si Peter, siya ay mangingisda. Pero tinawag siya ng Lord. Lagi ko nga pong example Kung gagawa kunyari leader, sino dito nagiging leader ng group? Ayan. So di ba pagpipili ka ng mga group members mo, pipiliin mo magaling? Hindi mo naman pipiliin yung hindi nakikipag-participate, di ba? Hindi mo naman pipiliin yung parang banjing, yung mga ganun na groupmates. Or parang walang, yung hindi magaling ganyan. Pero ang Lord Jesus Christ, ang pinili niya, isipin mo, ang pinili niya, fisherman. Etong ordinaryong taong to, napalakad niya sa tubig. Imagine, si Peter, he walked on water. Kasi andun si Jesus. So ganun din tayo mga kapatid. We're ordinary people, pero nung tinawag tayo ng Lord, we can do big things. We can do things na malalaki because tinawag tayo ng Lord. Naintindihan po natin yon. Okay, so even si Paul, nag-preach siya sa isang city, si Paul naman tinawag din siya ng Lord, nag-preach siya, tas after niya mag-preach, yung buong city na yon nag-transform in an instant. Kunyari ako po, kayo hindi nyo kilala si Lord, kunyari lang po. Tas nag-preach ako sa harapan nyo, paglabas nating lahat, Kristiyano na tayo. Si Paul, ganun ang nangyari sa kanya. Nag-preach lang siya, tapos na-transform yung buong city. And mga regular na tao lang to. Hindi sumasahod ng 1,000K per month. Hindi ganun. Pero ordinaryong tao lang na tinawag ng Diyos to do big things for His glory. And naniniwala po ba tayong kaya din yung gawin ng Lord sa buhay natin? Amen. At hindi tumitingin ang Lord base sa resume mo. Hindi sa ang dami mo nang nagawa or sa kung gaano ka kagaling. But Lord is calling you just as you are right now. Only when you believe. Okay, kailangan lang nating paniwalaan. So yung same power na naranasan ng early disciples, yun din yung power na nasa iyo. Kaya wag mong iisipin na estudyante lang ako, napakabata ko pa to make an impact. Think again. Kasi ang Spirit ng God ay nilagay niya sa'yo para ma-change mo yung atmosphere wherever you are. Hindi ikaw yung babaguhin kung nasan ka. Like for example, nasa school ka, tapos lahat sila nagmumura or nangkokopyahan, nakijoin ka na. Hindi ka na nagbe-blend in. Iba ka na, mag-i-stand ka sa kung ano yung tama. At mga kapatid, dahil anak ka na ng Diyos, your school, your home, your community will change because you're there. Okay? Dahil anak ka na ng Diyos, kung nasaan ka, magbabago kasi andun ka. And that is what it means to be sons and daughters of God. So kung hindi pa natin yung nagagawa, baka kulang pa.
Gets natin? Kasi yung mga sinasabi ko kanina, sila Peter, Paul, anak sila ng Diyos. Tapos sobrang powerful. Ikaw, anak ka din ng Diyos. Ano nang nagawa natin for God? Kung same lang naman na anak tayo ng Diyos. And ngayon, kung yun ang pagiging sons and daughters, may kailangan tayong iwan na legacy. Ayun, ngayon, pag-usapan na natin, what is legacy? Familiar po ba? Let's say nga po lahat tayo, legacy. Okay. So familiar po ba yung bawat isa kung ano yung legacy? Tanong mo sa katabi mo, alam mo ba yung legacy? Pa-coach naman. Pero what is legacy? Sige, next slide po. Ayan. Pag pinag-uusapan po yung legacy, sa Tagalog ay pamana. Or ano yung maipamamana mo kung mawala ka man sa mundong to. Kung mawala man tayong lahat, huwag naman sana. Pero kung mawala tayo, for example, ano ang maipapamana mo? Kunyari mawala si Ate Denise, anong maaalala ng mga tao kapag nawala ako? Ganon din sa inyo. Anong maaalala ng mga tao pag nawala ka? Cute siya, mabait siya, ganon lang? Hindi Pero we will leave a legacy. Yung legacy na glorifying sa God. So ngayon po, kapag pinag-uusapan yung legacy, ito yung sasagutin natin. Ayan. What do you want to be remembered for? Tanong mga sa katabi mo, what do you want to be remembered for? Ayan. So, ayan po yung sasagutin pag pinag-uusapan yung legacy. Pag nawala ka, ano yung iiwanan mo? Ano yung maaalala ng tao about you kung mawala ka sa mundong to? And you don't need to get older para mag-build ng legacy. Ang legacy or ang pamana, hindi yan para lang kila lola at lolo or kila mama at papa. But your legacy can start now. Yung legacy na iiwanan natin ay magsisimula today. Sa kung paano mo nililive yung life mo, yun din yung iiwan mong legacy. For example, ang buhay na ipinapamuhay natin ngayon is buhay na purposeless. Then the legacy that you will live is purposelessness. Kasi ano uli yung life na nilive mo dito? Purposeless. Pero pag nag-live ka ng life with purpose, with power, then ang legacy na iiwan mo, power. Gets po natin yon? So you think about what you want to live in this world. Think about what legacy you want to live in this world. Okay po? So ngayon, as sons and daughters, the legacy that we will live is dependent nga sa kung ano yung ililive natin today. In building a legacy din, mga kapatid, we always consider the next generation. Okay po yun? Kapag magbibuild tayo ng legacy, lagi nating iniisip kung ano yung maipapasa natin sa next generation. Paano yung mga anak natin in the future, paano yung apo natin, yun po yung lagi nating kinoconsider. And we make sure na mapapas natin si Jesus sa next generation. Okay po yun? Di ba nagmula tayo sa isang family na unbeliever? Yung iba sa atin ganon. Nagmula sa isang family hindi kilala si Jesus. Pero anong pakiramdam na after ng, kunyari, 14 years of your living here, unbeliever yung parents mo, di ba ang hirap po? Pero nung bigla kang nakakilala kay Lord, ang sarap pala mabuhay with Jesus. So ngayon, gusto natin that the legacy that we will live is that we will pass Jesus to the next generation. Naintindihan po natin? Yun po yung gagawin natin. It's about living what you will live. Okay po? So ang tanong, na-explain ko na po, di ba? Na-explain ko na po na ang sons and daughters with power, with purpose. Ang sons and daughters, merong kakayanang gumawa ng milagro, kababalaghan. Ngayon, kung yun yung tawag sa atin ng Lord, if as sons and daughters, we have a huge purpose, we are called to do impossible, we have access to the power and authority because of the Lord Jesus Christ, if ganito yung intention ng Lord sa buhay natin, pero bakit maraming Kristiyano wala pa ring purpose? Di ba po? Kung ang tawag sa atin ng Lord ay to do big things, then why we're still purposeless? Bakit kulang pa rin tayo sa pagdi-display ng raw power of God? But ngayon, walang sons and daughters na nagpapagaling ng may sakit tapos magaling agad in an instant. Pero noon nagagawa yon. Have you ever wondered why?
Naisip po ba natin? Pero gusto natin. Siyempre po, gusto natin na pag nag-pray tayo, magaling agad. Pag naglakad tayo sa swimming pool, joke lang. Pag tayo, makakalakad tayo. Yung talagang magpe-perform tayo ng miracle signs and wonders. Maraming answers, maraming solutions, pero dito napapasok mga kapatid, yung isang napakalaking solution. And that's prayer and fasting. Naintindihan po natin na pag-connect na po natin, no, na bilang sons and daughters, tayo ay tinawag sa malalaking bagay at yun yung iiwan nating legacy na mag-perform ng miracle signs and wonders, pero why hindi nangyayari? Ang ating pong sagot doon, isa sa solusyon na gagawin natin for us to leave a legacy is, ano po ulit? Ano po ulit? Prayer and fasting. So yun po yung answer for us to do, yung pinagagawa sa atin ng Lord. Di ba gusto naman po nating magawa at gusto nating mapangyari? Nakakalungkot po in our generation, prayer and fasting yung most underrated or neglected biblical spiritual discipline. Pansin po ninyo, mapag-uusapan natin ang prayer, mapag-uusapan natin ang devotion, ang Sunday worship every Sunday. Pero kung mapapansin nyo, most underrated ang prayer and fasting. Especially sa youth. Di ba po, parang kunyari, ang church natin, meron daw, sabi ng cell leader natin, meron daw prayer and fasting. Tapos, hala ate, paano yan? Paano yan ginagawa? Di ba po? Kasi we're not familiar kung ano ang prayer and fasting dahil somehow, some way, neglected siya ng ibang Kristiyano. Thank God kasi sa church natin hindi. Kaya nga may topic tayo na building a legacy through prayer and fasting. Pero sa iba kasi, neglected itong prayer and fasting, which is, sige, next slide po. Ayan, what is prayer and fasting? Ngayon makikita po natin, ano nga ba yung prayer and fasting? Although underrated siya, neglected din siya, pero today, kapag nineglect natin ang prayer and fasting, magpe-fail tayo to pass sa next generation yung beauty and power that it brings. Kasi po ang prayer and fasting, later, magbibigay po tayo ng example of people who have lived their lives na talagang nagpe-prayer and fasting and sobrang laki ng ginawa ng Lord sa buhay nila. And if tayo, we will fail to pass the beauty and power of prayer and fasting to the next generation, magfe-fail tayo mag-build ng legacy. Ako din po, as I was praying and studying about this lesson, sabi ko, napakalaki pala ng parte ng prayer and fasting in building a legacy. Yes, you need your faith. You need to really go and make disciple. Kailangan mong pumunta sa campuses para mag-win ng mga tao. But the most underrated way for you to receive or for you to build a legacy is prayer and fasting. So ano nga ba ang prayer and fasting? Tingnan lang po natin. Dun muna sa Zechariah 4:6. Yan. Sabi po dyan ng Lord, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit. So, paano daw uli natin magagawa yung mag-build ng legacy? Paano makapag-live ng life bilang sons and daughters of God? Hindi by your strength, hindi sa lakas mo, hindi sa talino at talento na meron ka, pero by the Spirit of God. And ang Spirit of God, mapapalakas, or yung spiritual life natin, mapapalakas through prayer and fasting. So ngayon, mag-move tayo. What is prayer and fasting? Okay, next slide po. Ayan, next slide pa po dyan. Ay, later po yan. Pero prayer and fasting, pinag-combine siya ng dalawang activity. Una, prayer, then pangalawa, fasting. Pag sinabing prayer and fasting, hindi ka kain, magpe-pray ka lang. Pag sinabi namang, yun nga, prayer and fasting, hindi ka lang nagpe-pray, tas walang fasting. Pero puntahan po natin, ang prayer, sino po dito nagpe-pray? Gets na po natin, hindi ko na-explain. Ang prayer po, it's simply talking to God. So kapag prayer, nananalangin ka sa Diyos, dito tayo kumo-connect sa Heavenly Father natin. This is where nagsosorry tayo sa Lord sa mga kasalanang nagawa natin. Tama po? Kapag nagpe-pray tayo, dito tayo nagpapasalamat kay Lord sa buhay, sa bagong umaga. Yun yung prayer. And even in prayer, dito ka nagbibuild ng relationship kay Lord. Dito mo siya kinakausap. Tama po? Yun ang prayer. Ang fasting naman,
ito yung pag-give up mo ng isang bagay para makafocus ka kay Lord. At usually, ang gini-give up pag sinasabing fasting, food. Okay po? Para ulit makafocus kay Lord, meron kang i-give up. At ang i-give up natin, usually ang gini-give up ay food. So instead na kakain ka or gagawa ka ng something na ikasasaya mo, hindi mo muna gagawin. Instead, magpe-pray ka at isisik mo si Lord. Gets po natin kung ano yung prayer and fasting? Naintindihan po mga kapatid? So ang prayer ay pagsasalita to God. Ang fasting naman ay hindi mo pagkain or pag-abstain mo muna for a while sa something na enjoyable for you. Sige po, how do we do prayer and fasting? Para lang po malinawan tayo. Next slide. Ayan, may 4 steps dito kung paano tayo makakapag-prayer and fasting. Kasi usually yung iba sa atin, hindi pa naman nakaka-attend or at all di pa nakakapag-prayer and fasting. Pero gaya ng sabi ko kanina, as sons and daughters of God Most High, we are called to build a lasting legacy, and for us to build that, we need to do prayer and fasting. So paano ba natin yan ginagawa? Una, choose something to fast. To fast from. Something na hindi mo muna kakainin or gagawin para magbigay nga ng time kay Lord. Iba-iba yung example. Pwedeng food, pwedeng hindi tayo kakain for 2 meal. Kunyari, morning, breakfast, and lunch, hindi ko kakainin yon. Yun yung fast. O kaya social media. Kunyari, Facebook. For 1 day, hindi muna ako magfe-Facebook. O kaya, hindi muna ako magti-TikTok for a month. Ganon. So, ipa-fast muna natin yung mga ganong bagay. Yung mga entertainment natin, Netflix, yung mga bagay na sobrang nagpapasaya sa atin, i-stop muna natin. So, hindi siya food lang. Pero pwede din siyang social media or any entertainment. So, pangalawa, pag nakapili ka na ng ipa-fast mo, pag nakapili ka na, ang gagawin mo, magsiset ka na ng time. So, pwedeng yung ipa-fast ko, kunyari na pagkain, gaya ng sabi ko kanina, hindi ako kakain ng umaga at gabi. So, yun yung aking pagseset. And then, pangatlo, gagamitin mo yung sinet mong time para mag-pray, para mag-worship, magbasa ng Bible, or pwede ding makinig ng podcast. So, yun yung pwede natin gawin, or preaching. And then pang-apat, magsi-stay focus ka and makikinig ka sa kung ano sasabihin ng Lord. So mga kapatid, ganito yung pagpe-prayer and fasting. Pipili ka, magsiset ka ng time, gagamitin mo yung oras na yon para manalangin at hanapin si Lord, tapos you will focus on God. Minsan pwedeng 1 or 2 hours, hindi mo siya ginagawa, nagpe-pray ka lang. Ganun po yung prayer and fasting. Naintindihan po natin? Malinaw po? So ngayon, dahil napag-usapan na natin kung sino tayo at yung identity natin, how to build a legacy, how we do prayer and fasting, tingnan lang po natin yung isang story in the Bible where Jesus heals a boy possessed by a demon spirit. So tingnan natin mababasa po natin to sa Mark 9:14-27. Pero sa verse 28, tignan po natin dyan. Sabi niya, after Jesus had gone indoors, his disciple asked him privately, why couldn't we drive it out? Kasi nung time po na yun, for context lang, si Lord Jesus Christ, may pinagaling siyang demon-possessed na bata after nung disciple niya, nag-fail, palayasin yung demonyo. So, kunyari may disciple, tapos yung disciple niya, wala pa si Jesus may inaalian ng masamang spirito. So, pinag-pray niya. Lumayas ka sa katawan ng batang yan, pinag-pray niya. Pero, hindi lumabas. Hindi natakot yung demon spirit sa nag-lay hands or sa nag-rebuke. So, bali ang ginawa ni Jesus, sige ako na. So, si Jesus, nung sinabi niyang, lumayas ka sa katawan ng batang yan, in an instant, lumayas. Tapos sabi nung nasa private na lang silang lugar, sabi nila, Lord, bakit kami hindi namin mapalayas yung demon spirit? Tapos ang sabi ng Lord Jesus Christ sa verse 29, ayan, and He said unto them, sige pa, next slide, and sabi, and He said unto them, this kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. Kasi po ang prayer and fasting, it is the secret source of power.
if we really want to do something that is impossible, something that will really move the heart of God, something powerful, ang kailangan po natin gawin talaga ay mag-prayer and fasting. Kasi ito po, sige, next slide po. Ito ang secret source of power. Prayer and fasting ay ang gateway natin to have breakthrough sa buhay po natin. So meron ba tayong mga situation sa buhay that's seemingly impossible for us? Meron bang mga ganong part ng buhay natin na parang sobrang imposibleng mangyari? Ano daw yung nire-request at sinasuggest ng Lord Jesus Christ na kailangan mong gawin for that impossible thing to happen? We do is prayer and fasting. So ang Lord Jesus Christ na mismo yung nagsabi na ang gawin mo, mag-prayer and fasting ka. So meron ba mga situation sa buhay natin, yung parang tanong ng disciple, ba't di ko kaya, Lord? Why can't I? Bakit kaya mo, Lord, tas ako hindi? Pero ang sabi lang ng Lord, for you to do something that I am doing or I can do, is mag-prayer and fasting. So as sons and daughters, God called us to build a God-honoring legacy. God called us to be a world changer, not only para lang magkaroon ng significance yung buhay mo or magkaroon ka ng sense of purpose, pero kailangan mong i-reflect lang kung sino yung father mo. And para mapangyari to, this calls for prayer and fasting. Sige po, pag-usapan natin ilang tao sa Bible na sa pamamagitan ng prayer and fasting nakapag-live sila ng legacy that lasts from generation to generation, even lasted until eternity. So tingnan po natin. Una is yung legacy ng prayer and fasting ni Daniel. So Daniel's legacy through prayer and fasting. Tignan po natin kung paano nag-pray and nag-fast si Daniel. Sa Daniel 9 verse 3, so I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. Tas next slide po, Daniel 10:2-3. At that time, I, Daniel, mourned for 3 weeks. I ate no choice food, no meat or wine touched my lips, and I used no lotions at all until the 3 weeks were over. The next slide, sa Daniel 10 verse 12, then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard. And I have come in response to them. So si Daniel po, for context lang, may time na kinailangan niya mag-prayer and fasting. Kasi ang Lord, merong ipapaliwanag sa kanya. Meron siyang vision na makikita. Ngayon po, ang ginawa ni Daniel para maintindihan niya yung vision na yon is that nag-prayer and fasting siya. Ano po yung ginawa niya? For 3 weeks, wala daw siyang kinaing food or meat or wine, walang nag-touch ng lips. Yung mga gusto niyang kainin, hindi niya kinain. Ang kinain niya lang nung time na yon, gulay at prutas. Tapos alam niyo, ang sabi ng Lord dun dyan sa verse na yan, or ang sabi niya, huwag kang matakot. Kasi nung unang araw pa lang na nag-fasting ka at nag-deny ka na ng sarili mo, tinugon ko na yung hinihiling mo sa akin. At alam po ninyo, ano yung vision na nakuha ni Daniel? Yung vision na nakuha ni Daniel ay isang malinaw na vision kung saan dadating si Jesus Christ. What if si Daniel ay hindi nag-prayer and fasting? Malalaman ba natin na merong Mesayang darating, na merong Jesus Christ na magsisave ng buong mundo? Di ba po, hindi natin masasabi. But because Daniel humbled himself and nag-prayer and fasting siya, meron siyang vision na nakita sa Lord, and because of that, malinaw niyang naipahayag na merong Mesaya, merong tagapagligtas na babalik para sa ating lahat. And that's the Lord Jesus Christ. That's the power of prayer and fasting. Na meron palang gustong ipasabi si Lord sa buhay mo na kailangan mong sabihin sa iba, but it will not happen unless mag-prayer and fasting ka. So hindi siya parang hindi dapat bigyan ng tuon. Again, underrated, neglected biblical principle
mostly sa church. Pero thanks be to God, sa church natin hindi. Pero marami, even yung ibang young people nakakarating pa lang dito, they don't know what prayer and fasting is. Pero this is the power of prayer and fasting if we want to build a legacy. So yun yung ginawa. And yun, notably, naintindihan ni Daniel yung vision na binigay sa kanya ng Lord, yung muling pagbabalik ng Lord Jesus Christ and yung second coming. Yun yung pinakita. Yung prayer and fasting ni Daniel, nahirapan ba siya doon? For sure, nag-battle siya doon. For sure, maraming moments yung hirap at pagod. Pero sino nag-benefit doon sa revelation na yon? Tayo. Ang mga susunod na generation. So if the Lord is calling you right now to do prayer and fasting, then do it. Baka merong mga taong magbe-benefit dun sa wisdom and dun sa revelation na i-reveal ng Lord sa atin today. Okay po? So yun yung una, yung kay Daniel. Pangalawa naman po is yung kay Moses. Moses' legacy through prayer and fasting. Okay, matatagpuan po natin yung story na to sa Exodus 34, 27 to 28. Sige, next slide yan. Basahin ko lang po. And the Lord said to Moses, "Write these words, for in accordance with these words, I have made a covenant with you and with Israel." So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither eat bread nor drank water. So kanina kay Daniel, ano daw po yung fasting ni Daniel? Hindi siya kumain ng meat or anong masasarap. Ang kinain niya lang ay gulay at prutas. Ito naman kay Moses, matindi yung prayer and fasting niya. Kasi yung prayer and fasting ni Moses, 40 days, no food, no water. Yun po yung prayer and fasting ni Moses. At ano ang legacy na naiwan ni Moses because of his prayer and fasting? Doon po nabuo ang 10 Commandments. Nung sabi dyan sa verse, habang siya ay nasa prayer and fasting for 40 days, he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 Commandments. So kung may kita natin at mauunawaan natin na ipamana sa bawat isa sa atin ng utos ng Diyos, yung 10 Commandments, because someone prayed and fast. Merong nag-prayer and fasting, kaya nakuha natin yung utos mula sa Lord. So anong halaga ng prayer and fasting sa next generation if kung tayo ngayon ay magpapakumbaba sa harapan ng Lord? I hope and I pray na nakikita na natin yung value, yung power ng prayer and fasting. Na most of the time, parang hindi siya masayang gawin talaga at hindi siya masyadong pinahalagahan ng young people or even other Christians. But again, kailangan parte pala siya ng buhay natin, mga kapatid. Kung gaano kahalaga for us ang pagpe-pray everyday, kung gaano kahalaga sa atin ang devotion, kung gaano kahalaga sa atin ang Sunday worship as well as ang cell group, and so the prayer and fasting. Mahalaga po siya. So, kung mapapansin natin, nagbe-benefit tayo sa mga tao na naging faithful kay Lord at ginawa ang prayer and fasting. Kung tayong lahat ngayon magtatapat, ano ang world na makikita ng next generation? Anong ganda ng mundo kung tayong lahat ngayon nagpapakababa sa harapan ng Lord? Kasi po ang prayer and fasting, it's humbling yourself before the Lord. Kasi masarap ba mag-prayer and fasting? Hindi mo gagawin yung mga gusto mo? Di ba hindi naman? Pero when we humble ourselves and choose not to do what we want, may magbe-benefit sa next generation. Naintindihan po natin yon? Okay po. And next naman na tao na nag-prayer and fasting din ay si Paul. Sige po, tignan natin Paul's legacy through prayer and fasting. Makikita po natin to sa Acts 13, 1-4. Babasahin ko lang po yung verse 2. Next slide po. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Verse 3, so after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and set them off. For context lang, ito po yung time na nagpe-prayer and fasting sila Paul. Nawala na po ang Lord Jesus Christ nito. Ito yung time na nag-ascend na siya sa heaven, tapos meron siyang sinabi na i-share nyo ko sa ibang tao, pumunta kayo sa Judea, Samaria, to the ends of the earth, i-share nyo ang gospel.
Pero nung time na to, wala pang organized effort kung paano nila i-spread yung Christianity. Nung time na to, hindi pa nila alam kung paano nila ma-share yung gospel. Hindi nila alam, wala silang plano kung una ba sa Asia, wala silang plano kung next ay Greece, Rome, or Spain, wala pa. And nung time na to, hindi pa rin nasusulat ni Paul yung letters niya na 13 out of 29 books ng New Testament. Ilan po books na meron sa New Testament? 29. 13 doon sulat ni Paul. Hindi niya pa nagagawa yun nung time na yun. Pero nung nag-pray and fast siya, doon nagsimula yung journey ng mission na pinapagawa ng Lord. Nakaabot siya ng Rome. Sino pong sumakop sa Pilipinas? Spain. Ang Spain ang nagdala ng Christianity sa Pilipinas. So kung hindi pinlano ni Paul na pumunta sa Rome or dun sa Spain, hindi ma-share sa atin ang gospel ng Lord. So it's really a good thing na nag-prayer and fasting siya, and because nag-prayer and fasting siya, nakaabot sa generation natin ang gospel. So that's how important prayer and fasting. Nagigets po natin, mas nagiging malinaw sa atin yung halaga ng pananalangin. So doon yung launching of the first missionary journey ng history ng church. Nung nag-prayer and fasting sila. Nung nagsimula silang manalangin. Pero kung papansinin niyo po, itong mga taong to, ordinaryong mga tao lang. Hindi sila mga special people. Tama? Di ba hindi naman sila special people na different from us? Kasi wala namang favoritism si Lord. Hindi yung, sige, kay Paul malaki yung gagawin ko sa kanya or ganyan. Hindi sila special people, pare-pareho lang tayo. Ang kaibahan lang, pinrioritize nila na mag-live ng strong na spiritual life than any other. Ang ginawa nila, nag-prayer and fasting sila. Sino dito may pangarap kay Lord? May pangarap na malaki na magawa para sa Diyos natin. That your family ay maliligtas sa pamamagitan ng buhay mo. Yung mga classmate mo makakakilala kasi nandun ka sa room na yon. Yung mga kapitbahay mo na pag umaga nagchichismisan lang, yung mga ganon, maliligtas kasi andun ka sa street na yon. If we're planning that and if we have a dream like that, then I want you guys to prioritize yung strong na relationship nyo kay Lord at strong na spirituality. And makukuha lang nga natin yun through prayer and fasting. So they lived by faith, they prioritize prayer and fasting, binitawan nila ang lahat para sa Diyos at natuto silang mabuhay with eternity in mind. So itong mga taong to again, ordinaryong tao, pero dahil sila ay natutong magpakababa sa harapan ng Diyos, ang nangyari po sa kanila ay naging extraordinary yung life na nililive nila. And young people, sons and daughters, malaki yung gustong gawin ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung mga pangarap natin kay Lord, gusto yang gawin ni Lord. Pero parang tayo yung mga disciple na hindi mapalayas yung demon spirit dun sa inaalian ng spirito. Kasi ano yung kulang sa atin? Prayer and fasting. That's how huge and that's how vital prayer and fasting sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kung malaki ang tawag ng Lord sa buhay natin, pinamanya niya sa atin yung plano niya, yung kingdom niya, and yung heart niya para sa mundo, then we need to take this seriously. Sige po, next slide, sabi dyan, building a legacy for God is both a great privilege but at the same time, a serious responsibility. So kung tayo po, tinatanggap natin yung tawag ng Lord sa atin ngayon, privilege yan mga kapatid. Sino ka ba naman para tawagin ng Diyos? Pwede naman yung ibang tao na lang, pero tinawag ka ng Lord kasi may nakikita siyang potential sa'yo na may malaki kang magagawa for the glory of God. So kung tinawag ka ng Lord, privilege yan. Magpasalamat ka sa Lord na may calling ka. But at the same time, serious responsibility po yan. Na kailangan ng Lord ng answer. Pero ang totoo, God doesn't need anything from us naman to move sa mundong to. Naniniwala po tayong kaya ni Lord lahat? Kaya bang maligtas ang mga tao? Kaya naman yun ng Lord eh. But for some reason, ang Lord natin, pinipili niya tayong invite na maging partner with Him. And that's through prayer and fasting. Kaya ng Lord, kahit ayaw mo, kaya ni Lord. Kahit hindi ka
kahit di mo gustong sumama kay Lord, kaya ni Lord. Pero sa kabutihan ng Lord, for some reason, pinipili ka niyang makipag-partner with Him by humbling yourself and doing prayer and fasting. And you will be one with the Lord. Ang question, next slide po, your legacy begins now. Hindi mo na kailangan tumanda pa para mag-start yung legacy mo. Hindi mo na kailangan maraming maranasang experiences para maranasan ng legacy. Kahit bata ka, pwede mo nang i-start yung legacy na meron ka. Pwede mo nang i-start today. Ang tanong lang na, next slide, sabi dyan, do something, we need to resolve this. We will do something that will impact the next generation. At ngayon yun, kailangan ng prayer and fasting. I highly encourage everyone, mag-prayer and fasting tayo. Kahit yung kahit hindi siya uso. Kasi ba yung uso sa mundong to, puro makamundo lang. Pero sa church natin, pausuin natin ng prayer and fasting. Young people ang unang mag-aaya ng prayer and fasting sa cell leaders nila. Kasi naintindihan natin at nalaman natin yung laki at halaga ng pagpipray at pagfa-fast for us to build a legacy for the glory of God. Okay po yun? So let's do something that will impact the next generation. At pag nagfa-fast tayo, ang tanong lang dyan, how badly do you want an answer from the Lord? How badly do you want to build a legacy from generation to generation? Kasi yun lang naman talaga siya eh. Ang tanong lang ng Lord, gaano mo ba kagusto ng answer? Gaano mo ba ninanais na sumagot ang Lord sa mga katanungan mo? Kasi yung mga bagay na imposible, kayang gawing possible ng Lord. At sinabi niya na kanina, yung mga bagay na imposible, magagawa mo lang through prayer and fasting. Gusto mo bang mawin yung mama mo, yung papa mo, na ang hirap-hirap kasi pag uwi mo, pinapagalitan ka, then pray and fast. Kunyari, may gusto kang mabuild mo na yung 12 mo, gusto mo nang makapag-open ng cell group mo, then pray and fast. Usually, hindi yun naiintindihan. Na, nung ako noon, parang pag nagpe-pray and fasting, ako sasabihin ng lola ko, or sabi niya na, ayan, di ka na naman kakain, ganyan. Pero, bunga siya noon. Because I pray and fast, nadala ko siya sa church and even yung papa ko. Because I do that. Kaya mga kapatid, hindi naiintindihan ng iba, pero gawin mo. Tapos magbubunga yan that will last generation to generation. Okay po? Your legacy begins now and it's time for us to do something for the Lord. We're living in the last days. Sabi sa Bible, magiging pasama ng pasama ang mundo. And it is very evident. We are in a broken generation. Pag magtatanong ka ng isang bata, siguro 7 out of 10, sasabihin niya, hindi na kumpleto yung pamilya niya. And alam niyo po, sabi nung mga mommy sa cell namin, noon daw nakakahiya yun. Pag nalaman ng iba na galing ka sa isang pamilyang hindi buo. Nakakahiya daw sabihin na, hindi wala na akong mama kasi yung papa ko umalis, yung mama ko nag-ibang bahay na. Nakakahiya daw yun. Pero ngayon, yun yung rampant. Yun yung alam na alam ng lahat. Kasi nga, we're living in the last days, broken families, hurting children. Di ba, ang daming mga batang, ang daming dinadalang bigat sa puso, mga fatherless na kabataan, ang daming namamatay na tao. Ang rampant sa bansang Pilipinas, puro kahirapan, violence, evil is so rampant sa mundo nating to. And in our nation, yung leaders natin disunited, rampant ang graft and corruption, mga batas na pinapatupad taliwas sa salita ng Diyos. Anong darat na ng next generation? Anong darat na ng apo at ng anak natin? Magulong bansa, magulong mundo. So kung hindi ka magde-decide ngayon na i-build yung generation natin ng maayos, walang madadatnan ang next generation. Ang madadatnan nila, community na normalize ang kasalanan. Yun ang madadatnan nila. Ngayon pa nga lang sobrang dami ng batas na gustong ipatupad na taliwas sa salita ng Diyos. At ang kamay ng Diyos ay magiging mabigat sa kanila kasi yun yung pinapatupad nila. But as for us, we need to build our legacy now.
we need to do something that will benefit the next generation. At kung nakita natin sa buhay nila Daniel, nila Moses, nila Paul, nag-benefit ang generation to generation, even hanggang dumating si Jesus because of what they did. At ano yung ginawa po nila? Vinalue lang nila ang prayer and fasting. And alam po ninyo, this reminds me of one of the story in the Bible. Sige po, I will end in this. Yung kay Esther, dito sa Esther 4 verse 16, sige po, basahin natin. Sabi dyan ni Esther sa verse 16. Verse 16 po, so yan. Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. Yan, verse 16 po yan. Then I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even thought it is against the law, and if I perish, I perish. So, context lang po, nung time na to, di ba gaya nga ng sabi ko kanina, we're living in the last days. Kaya nga tayo nagwiwin na, di ba? Ewan ko, pero as for me, that's why I want to win more people because I want them to get to know who Jesus is. Kasi kawawa ang buhay ng isang taong walang Panginoong Jesus. That's why we win. That's why we go and make disciple. That's our purpose. And itong time na to, kay Esther, may isang lalaki, ang pangalan niya Haman. Si Haman, isa siyang high-ranking officials na pinaplat niyang patayin lahat ng Hudyo sa Persia. Yung mga Hudyong yon, kababayan ni Esther. Gets po natin? So ngayon, si Esther, sobrang bigat na bigat yung puso niya. Si Esther naman ay queen. So hindi siya hindi siya pwedeng patayin. Pero nung time na to, lungkot siya kasi papatayin na wasak na yung buhay ng mga Hudyo. And then ang ginawa niya, nagsabi siya sa mga buong Jews, sabi niya, mag-pray and fast tayo. Ipanalangin natin sa Lord na huwag naman patayin ang mga Hudyo sa loob ng Persia. So yun yung pinagpipray niya, parang Pilipinas. Let's pray for our country. So nung time na to, ganun na, pasama na ng pasama yung mundo. And nung time na yon, ang sabi ni Esther, samahan niyo ako mag-pray and fast tayo. Tapos after natin mag-prayer and fasting, lalapitan ko yung hari at sasabihin kong protektahan ang mga Hudyo. Pero alam po ninyo, nung time na yon, walang pwedeng lumapit sa hari. Ang lalapit sa hari, papatayin. Gets po natin? So si Esther, ang sabi niya, mag-prayer and fasting tayo. Kasi sasabihin ko na sa hari, na tulungan niya naman yung mga Hudyo, yung mga kababayan natin kasi mamamatay na sila. And ang ginawa niya, nag-prayer and fasting sila, tapos sabi niya, after nating mag-prayer and fasting, lalapitan ko na yung hari. Mamatay man ako, lalapitan ko yung hari. Pero nag-prayer and fasting sila. Alam niyo po, after nung fasting ni Esther, courageously, lumapit siya sa hari. And dahil sa favor ng God, and dahil nag-prayer and fasting siya, nakinig yung hari. Hindi siya pinatay at pinrotektahan pa yung buong Hudyo. So, ganun po ang nagagawa ng prayer and fasting. I don't know about you, pero I love my nation. I love the Philippines. And nalulungkot ako, nasasaktan ako na nakikitang ang daming batang walang magulang. Tapos yung mga leaders natin nag-aaway-away, disunited. Tapos ang daming graft and corruption. As in, hindi maganda yung nangyayari. Pero as for Esther, hindi niya hinayaan na ganun yung kadadatnan ng bansa niya. Ang ginawa niya, nag-pray and fast siya, and God graciously answered her. And next naman po, yung what reminds me about this, yung kay Nehemiah. Kay Nehemiah, sa Nehemiah 1 verse 4, yan. Sa Nehemiah 1 verse 4, when I heard this thing, sabi niya, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. For context po, ito yung time na narinig ni Nehemiah na yung Jerusalem sinira ng mga kaaway nila. Like lahat ng bahay, winasak. As in yung Jerusalem, sira-sira.
Tas siya, lungkot at bigat na bigat yung puso niya. So umiiyak siya, troubled yung spirit niya. Ang ginawa niya, nag-prayer and fasting siya for several days. Sinabihan niya rin, pag binasa niyo po yung Nehemiah 1, chapter 1, may kita niyo dun yung lungkot ng puso niya. Tapos nagsusorry siya kay Lord. Kasi Lord, siguro kaya nangyari to kasi makasalanan kami eh. So sinasabi niya, pinapakita niya sa harapan sa harapan ng Lord na maybe because I have sinned, we have sinned, kaya nangyari to sa Jerusalem. Pero Lord, nagpe-prayer and fasting ako ngayon para payagan mo kong i-rebuild yung walls ng Jerusalem. So yung sinasabi niya, na Lord, payagan mo po ako na yung sira-sira, bubuuin ko. And you know, we're like the Nehemiah of our generation. God is calling us para i-build yung sira-sirang bansa natin. Para i-build yung nation natin once more. And hindi yun magagawa at hindi yun mapangyayari if hindi tayo magko-cooperate with the Lord. And again, pinipili tayo ng God to be like the Nehemiah of our generation, to pray and fast for our nation. Para may mangyari naman. Pero kung hindi ka kikilos, walang mangyayari. Kawawa ang next generation. Walang sapilitan, pero sana mag-G kayo. Kasi gusto ng Lord na ang bawat isa sa atin maging parte ng next generation na mahal ang Diyos, kilala ang Diyos, at next generation na wala at all galing sa broken family. Walang young people na iiyak kasi walang nanay o walang tatay. Naintindihan niyo po ako? Mangyayari yon if we will participate sa gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Ang prayer and fasting, it brings forth revival. Naririnig niyo po yung term na nire-revive na siya. Kunyari nasa ospital, tapos malapit na siyang mamatay. Tapos sinasabi ng doktor, i-revive nyo para mabuhay. Ganun na yung nangyayari sa bansa natin. We need revival. And in our generation, not just in our nation, but in our generation, we need revival. And ang magbe-bring forth ng revival, prayer and fasting. He fasted and he prayed for Jerusalem's restoration. Yung commitment niya na isik ang Lord through prayer and fasting, pumayag ang Lord at ni-rebuild niya yung wall ng city at nagkaroon ng spiritual renewal ang Israel nung time na yon because Nehemiah humbled himself before the Lord. Yan. So next slide po. The question in fasting is, how badly do you want an answer? Gustong-gusto ba nating makuha yung favor ng Lord for us na may magawa naman tayo sa bansa natin? And how badly do you want to build a legacy that will last from generation to generation? Sige po, I listed here yung pwedeng prayer focus natin when we do prayer and fasting. Next slide po. Una, when we pray for our nation or when we pray for our generation, una, let's pray na ma-break ang mga generational curses and strongholds. Kung mapapansin niyo po dito, merong galing ka sa pamilya, lahat kayo hindi nakagraduate. Merong isang pamilya naman, lahat kayo may bisyo at may addiction. Yung isa naman, lumaki, yung pinakatatay niya mahirap, hanggang sa kanya mahirap din siya. And you know, hindi yun nagkataon. Ang tawag doon, generational curses. Kaya po, when we pray and fast, let's pray mga kapatid na i-break ng Lord yung generational curses and strongholds inside our family. Kasi kung ikaw ang unang nakakilala sa tahanan mo, ikaw ang tinawag, hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kapatid mo, kundi ikaw. So if you're part of that family, then you have to move. Kung hindi ka mag-move forever, hanggang sa anak mo, mahirap kayo forever. You need to fight for your family. You need to fight na ma-break ang stronghold sa family mo. Kasi if not, walang mangyayari, magpapatuloy yan hanggang dulo. And next, when we pray for our generation and praying for building of the next generation, let's pray for our future children. Ngayon, marami dito young people.
Pero let's take this seriously. Alam kong hindi pa natin iniisip ang mag-anak or mag-asawa, pero let's pray agad for our future children. Hindi lang children physically or biologically, but your children spiritually. Marami dito sa leaders also, and gusto nila ng fruitful na mga anak. Magagawa mo yan sa prayer and fasting. Let's pray for our future children, biological or spiritual. And next, ito po mga kapatid yung really pag-pray natin. Let's pray for revival and spiritual awakening. Mapalad tayo kasi sa bansang Pilipinas, open sila for Christianity. Kaya pag nag-pray ka sa Jayans or sa ibang bansa, nagpunta ka doon, may mga bata pang kakalabit sa'yo na kami din po sharean nyo. Kasi ang Lord, ino-open ang bansang Pilipinas para ma-sharean ng gospel. We just need to pray and fast. Paano pag binigay sa'yo ng Lord lahat? 12 pinagpe-pray mo pero hindi ka ready i-handle. We need wisdom. We need to pray for this, mga kapatid. So as for us, we have a mission to accomplish. Gaya ni Nehemiah, we need to rebuild our city. We need to be mindful of the next generation. And to rebuild the city, you need to look beyond yung sarili mo. Kasi po tayo minsan insensitive tayo eh. Parang wala tayong paki sa nangyayari sa labas, basta okay ako. Di ba po? Parang ngayon mo nga lang naisip na, kailangan pala ipag-pray yung bansang Pilipinas. Kailangan palang ipag-pray yung next generation. Kasi we're too full of ourselves. Ang naiisip lang natin, sarili natin. But we need to break the wall of insensitivity. We need to break the wall of selfishness. We need to break the wall of timidity. Yung masyadong mahiyain at masyadong matatakotin na hindi mo ma-share si Jesus to other people kasi natatakot ka on what other people will said about you. Let's break the wall of prayerlessness. And ngayon, I requested for the worship team, we will sing a song. And itong song na to, this is about tearing down the walls that we have built sa sarili natin. Bakit hindi ka makapag-conquest? Bakit di ka makapag-prayer and fasting? Kasi ayaw mong ma-hassle, ayaw mong mahirapan. Pero this time, we will sing this song. And as we sing this song, this is our declaration to our God that, Lord, I am breaking the walls, breaking all the walls that's stopping me para i-worship kita or para ipagkalat kita sa iba. So mga kapatid, tayo tayo. And let's sing this song. I-declare natin that we're tearing down every walls ng buhay natin that causing us na nai-stop tayo sa gustong ipagawa ng Lord. Again, sons and daughters, God called us to build a lasting legacy, generations to generation. Kaya ngayon, atin pong i-declare at atin pong awitin tong kantang to as our declaration that we will be like Nehemiah in this generation. We will humble ourselves before the Lord, and the Lord will answer, and the Lord will heal our land. Sige po, let's pray. Let's worship. Say
sons and daughters who are walking in the darkness. You are calling us to lead them back to you. We will see your spirit rising as the lost come out of hiding. Every heart will see this hope we have in you. For all the sons I don't need to see it to believe, 'cause I can't shake this fire burning deep inside my heart. Yeah. This life is yours and hope is rising as you go with us. Our hearts let love tear down these walls, and all creation would come back to you. It's all for you. Your name is glorious, glorious. Your love is changing us, calling us to worship in spirit and in truth. As all creation returns to your name. Your name is glorious, glorious. Your love is changing us, calling us to worship in spirit and in truth. As all creation returns to you. For our last verse in Matthew 4:1-2. It says there, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry." Mga kapatid, we have no option because even Jesus, our Savior, fasted for 40 days. And you know, yung denial and sacrifices niya continue to impact lives for eternity. Because He fasted, we have salvation. Because of the Lord Jesus Christ, meron tayong buhay na walang hanggan. Only because He fasted. So that's the value of prayer and fasting, that if we want to build a legacy that lasted for generation to generation, then what we do and what we need to commit is prayer and fasting. Samahan niyo po ako, manalangin tayo. Lord, we come to you, O God. Thank you for your presence, Lord, na binabago po kami, tinuturuan po kami at tinatama po ang puso namin. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil itinuro niyo po sa amin at inawaken po ninyo yung puso naming natutulog about building the next generation and building a legacy that will last from generation to generations. And Lord, right now, sama-sama po kami. We are committing our lives, Lord God, sa most underrated and neglected spiritual discipline, which is ang prayer and fasting. We know now its power. We know the power it holds. Kaya ngayon po, Panginoong Diyos, we will value the beauty and power of prayer and fasting. Lord, lahat ng pasasalamat at papuri ay sa inyo lamang. Ito po ang aming prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo maupo.